mukhang hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Mawalang galang na. Pati kayo nagkakalituhan na dyan sa loob. Hindi ninyo Para malaman kay kung dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, katawa-tawa ang naging hakbang ng Senado ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos bumoto nitong Martes ang 18 senador pabor sa pagremand o pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara, habang 5 ang hindi pumabor at walang nag-abstain. Ayon kay Panelo, questionable raw ang legalidad ng Articles of Impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado laban sa pangalawang Pangulo, kaya tila nagiging circus na ang Senado. yung Senado, nung niremand nila yan, katawa-tawa. Sapagkat, niremand nila, ibinalik, ibig sabihin, pag binalik mo, wala kang complaint. Kasi binalik mo eh. Pero, at the same time, si Escudero at yung mga senador, pumayag sila na magpadala ng writ of summons. Ibig sabihin, pinapasagot mo si Inday Sara sa demanda. Wala nga yung demanda eh. Binalik mo nga eh. So, ano pinapasagot mo? Sinabi ni Panelo na ito ang problema kapag ang mga miyembro ng Senado o karamihan sa mga miyembro nito ay hindi mga abogado. Anya, kung may sapat na kaalaman sa batas ang mga mambabatas, hindi sana umabot sa ganitong hakbang na taliwas umano sa legal na proseso. Matatandaang nagbigay din ng komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito at sinabi niyang naniniwala siyang magpapatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara dahil hindi raw ito matatapos bago magsara ang kasalukuyang Kongreso. Dapat si Presidente Marcos Sr. dahil hindi naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Samantala, nilinaw naman ni Panelo na hindi dahil bumoto ang 18 senador na ibalik sa Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay ibig sabihin na kontra na sila sa impeachment. Maaari rong sinasadya ng mga mambabatas na ipagpaliban muna ang impeachment trial para may publisidad pa rin silang magagamit bilang paghahanda sa 2028 elections. Pag na-dismiss ang impeachment complaint, wala na silang venue. Hindi na nila mapapakita ang kanilang mga kagalingan pagdating sa impeachment. Mawawala na yung daily coverage. Kaya lahat sila o karamihan sa kanila, huwag muna natin i-dismiss yan. Kailangan ituloy natin yan. You're depriving us of the opportunity to shine dyan sa impeachment court naman, kayo naman. Naniniwala rin si Panelo na matutuloy pa rin ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo at kung hindi ito mangyayari sa kasalukuyang 19th Congress, maaari pa rin maghain ng panibagong impeachment complaint ang 20th Congress. Walang problema yung pinagkakaguluhan na i-dismiss ngayon para sa 19th Congress. Wala ito eh. Yun ako i-dismiss na. I-file nyo. I-file nyo sa susunod na 20th Congress. Sa huli, binigyan diin ni Panelo na matuloy man o hindi ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, panalo pa rin ang bise. Pag hindi mo tinuloy, panalo si Inday Sara kasi ibig sabihin, pati mga senador di naniniwala ang karamihan sa kanila at sumusunod din sila sa tinig ng taong bayan na ayaw nila ng impeachment. Pag tinuloy mo naman, panalo din siya dyan. Kasi, gaya ng sinabi natin, wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. Yung confidential funds, yung grave threats, yung kung ano-ano pang mga corruption. Wala lahat, ebidensya yun eh. Puro politika lang nga yun eh. Nakatakda sanang ipresenta ang Articles of Impeachment sa Senado ngayong Hunyo 11. Pero dahil nagdesisyon nitong ibalik ang impeachment case sa Kamara, hindi na ito matutuloy. I don't call it nakapunto sila. They dodged the bullet. Honestly, ang puntos nito is si VP Sara. Ito ang binigyan diin ng political commentator na si E.B. Hugalbot. Matatandaan na sa naging botohan sa Senado, 18 senador ang pumabor na i-remand o ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment upang linawin muna ang legal na proseso bago ituloy ang trial habang 5 naman ang tumutol. Kasunod nito, pinayagan ng Senado ang mosyon ni Senate President Chis Escudero na pansamantalang isantabi ang impeachment trial. Pero ayon kay Hugalbot, tila naghugas kamay lang ang Senado sa desisyong ito. It was just a polite excuse, no, of stopping dead the impeachment even before it started.
It was a compromise between two opposing camps. Dagdag pa ni Hugalbot, tila iniiwasan ng Senado ang direktang pananagutan sa usapin. The Senate first became the respondent in a trial in the bar of public opinion. Kumbaga, no? At parang naghugas kamay sila, no? Naging Poncio Pilato muna sila at putting all the blame to the lower house of the 19th Congress and then passing on the very heavy burden of proceeding with the trial to the 20th Congress. Ilang session days na lamang ang natitira bago tuluyang magsara ang 19th Congress, habang sa Hulyo 28 taong 2025 nakatakda ng magbukas ang 20th Congress. Sa puntong ito, sinabi ni Hugalbot na malabo nang maituloy ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. So meaning to say we have to wait on July 28, hours before the SONA, when they will convene, they will elect a speaker, set up whatever they want to set up, yung lower house of the 20th Congress. Ang 19th Congress, wala nang oras yan. But the 20th Congress will now have to decide. No? Again, bearing in mind that it has been explicitly said in the 19th Congress that they cannot bind the 20th Congress to proceed with the impeachment. Sa kanila na yung desisyon na yon. Na back to you ang Kamara sa hangarin nitong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang mayorya ng Senado na ibalik ang kaso sa mababang kapulungan. 18 senador ang pumabor nitong Martes sa mosyong nagsasaad na ang Kamara pa rin dapat ang maglinaw kung hindi ba nito nilabag ang tinakdang limitasyon sa ilalim ng saligang batas. Pero para kay political analyst na si Attorney James Reserva, hindi ito basta simpleng procedural move dahil malinaw na isa itong insulto sa Kamara. To me, parang first, the House would not like it. Parang interference yun. But imagine, they will be asked to certify kung hindi ba na-violate yung constitutional requirements. 3 verified complaint ang isinampa noong December 2, 4 at 5, 2024 laban sa bise sa isyu ng umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. February 5, 2025 isinampa naman ang ika-4 na reklamo at ito ang inakyat sa Senado bilang Articles of Impeachment. Ngunit ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw na ipinagbabawal ang pagsasampa na higit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon, anuman ang anyo o laman ng reklamo. Hamon ngayon ng Senado sa Kamara, patunayang hindi nila nilabag ang itinakdang 1-year rule sa ilalim ng saligang batas kaugnay ng impeachment proceedings. Talagang insult yun sa House. Yung certification whether na comply ba ng constitutional requirements. Kasi yung power to initiate impeachment proceedings, exclusive power yan ng House. As to how they are going to do it, it's their judgment. Parang they will be asked whether na-violate na what happens to the 3 impeachment complaints. Para sa akin foul yun. And they will be insulted for that. Bukod dyan, inaatasan din ng Senado ang Kamara na magkipag-ugnayan kung tatanggapin ba ng upcoming 20th Congress Senators ang Articles of Impeachment. Bagay na masasagot lamang kung papabor sa impeachment ang bagong batch ng mga senador na kakapanalo lamang sa nagdaang eleksyon. They can't speak for the 20th House of Representatives. So, apparently, walang mangyayari yung requirements na yan within the time frame mula ngayon hanggang June 30. Lusaw na. Oo, lusaw na.